Well, inyo bang napapansin, grabe ho yung mga naglalabasan ngayon na kung ano-ano. Iisa lang ang layunin, siraan ang ating gobyerno sa international community, hindi lang sa Pilipinas. Kaya ako sinabing sa international kasi social media ang ginagamit nila eh. At magdadalawang taon na ayaw nilang lumamig, lalo pang painit ng painit. Ang tinutukoy ko po yung mga anti-Marcos vlogger at supporters nila. Sobra silang gigil sa ating administrasyon. Wala kang nakikita sa kanila na malasakit. Gusto lang talaga nilang siraan si Pangulong Marcos, ang ating bansa sa mga Pilipino sa buong mundo at yung international community na nagmamalasakit sa atin sa Pilipinas. Yan ang nakakalungkot. At isa lang naman kung bakit sila patuloy na nagigigil. At panggigigil, panlalait, panginsulto. Kasi nga gusto nilang makahikayat ng mga Pilipino na susuporta sa kanila. Para kanilang mailuklok, para kanilang mailagay ang kanilang gustong maging Pangulo. At dito yung gustong makinabang ay yung mga Duterte, lalo na ho si Vice President kasi siya yung ilalagay kung sakali sila magtagumpay. Ang nakapagtataka lang, si Vice President, walang sinabi na kahit ano. Wala siyang pagtutol sa ginagawa ng kanyang mga supporters at ng kanilang pamilya. Okay? Parang alam niya kasi siya makikinabang, kaya dead ma lang. At wala rin naman siyang ginagawa na pagtatanggol kay Pangulong Marcos. Kahit na siya ipinagtanggol ng Pangulong Marcos doon sa issue ng sinabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos. So napaka one-sided ng dating. Ipinagtanggol siya ng Pangulong Marcos bilang respeto at pangalawang Pangulo, pero yung panlalait ng kanyang pamilya at ng mga vloggers na kailang supporters at followers, hindi man lang wala kang madinig. Wala ring no comment. Wala lahat, totally. Parang dead ma lang, alam pakialam yung pangalawang Pangulo sa grabing paninira sa ating Pangulo, Marcos. Alam niyo naman, sinabi ko na dati, pag sinira mo ang Pangulo, ang sinisira mo ay reputasyon ng Pilipinas at ng mga Pilipino. So maging maingat po tayo dyan. Hindi ako magsasawang paulit-ulitin kong sabihin, ulit-ulitin ko na ang galaw nila ay para makahikayat ng tao na akala nila ay sasama sa kanila para pabagsakin o palitan ang kasalukuyang pamahalaan. Makasarili na galaw yan. Ingat tayo diyan. Samantala, ito rin, business community, ayun ang totoo ito. Ang business community ay sawa na po sa sobrang politika. Sawa na rin po sa mga batikos ng mga anti-Marcos. Kasi nakikita ng lehitimong negosyante, ginagawa ni Pangulong Marcos naman ang tama. Yung independent foreign policy, paghikayat ng mga kapitalistang dayuhan na mamuhunan dito, at yung pinakagusto ng mga negosyante na baguhin ang economic provision ng saligang batas. Di ba? Pero alam naman natin, yung anti-Marcos ayaw ng tsatsya. Pero yung tsatsang yan, gustong-gusto ng mga negosyante. Dahil papabor sa kanila at papabor sa majority ng Pilipino. Kasi pag lumakas ang mga foreign investor dito na siyang layunin ng charter change at ng ating Pangulo, dadami ang may hanap buhay. Mababawasan ang tambay, mababawasan ang mga nagugutom. Di ba ang gaganda yung at positibo? Pero bakit nila sinisira? Pero tama itong desisyon ng Makati Business Club, ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce, ang Philippine Chamber of Commerce. Ang dami po na asosasyon na lehitimong negosyante. At yung asosasyon ng mga negosyanteng mga dayuhan, ganon din. Hindi lang po local business sector, pati mga foreign investor, kasama sila sa pagsuporta sa ating pamahalaan at policy para pagandahin ang ekonomiya ng ating bansa. Yan ay papabor sa masang Pilipino. Kaya pagkakataon na ito na ngayong gumaganda ang ekonomiya ng bansa, maghanap na kayo ng trabaho. Lalo ngayon, malapit na yung Labor Day, Mayo 1. Alam ba ninyo, sa Mayo 1, meron tinatayang libu-libong bagong trabaho dito pa lang sa Quezon City. Maraming mga negosyante yung meron job fair na gagawin para makadiscover, makahikayat ng mga may kakayanan magtrabaho. Di ba? So, tama-tama, Labor Day, araw na manggagawa. Bibigyan ng trabaho kayo at may mga negosyanteng willing
kumuha ng mga bagong employees. O, di ba? Yan ang produkto ng magandang policy. Kung ito lang po itutulungan ng lahat ng Pilipino at hindi sisirain o may mga personal interest lang at political interest, di ba lala tayong gaganda? Lalong lalakas, lalong gagaling ang ating bayan. O, di ba? Pero gano'n pa man, ang aking mga channel, Mike Abby Opinions, at saka itong MA Pinoy TV, ayan po ay magpapatuloy ng paninindigan. Okay? Para sa bayan, para sa kinabukasan at katatagan ng ating bansa. Di ba? Kaya hindi ako magsasawang himukin kayo, imbitahan na tayo po ay umiwas sa makasarili at sa halip ay tulungan natin ang ating pamilya, sarili at ang ating pamahalaan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Sige po, pwede kayong mag-comment, react at nababasa ko po yung inyong mga reaksyon. Mga Pilipino patuloy na nililinlang para magalit sa pamahalaan, para sumama sa mga taong may mga planong hindi maganda sa bayan o hindi pang sarili lang. Ang purpose nila ay galitin ng taong bayan, ma-recruit ang taong bayan sa kailang interes para magalit sa ating Pangulo. Hindi naman po yun ang nangyayari. Yung mga ginawa nilang mga rally, ay yan ang purpose nila. Sabi nila prayer rally, peace rally, pero pagka nadinig mo na may mga statement nila, puro paninira, panlalait at murahan lang. Di ba? Wala kang mapulot na aral. Yun ang mabigat. Kaya nga, sila lang Yung lehitimong oposisyon na Liberal Party, Piklawan, hindi nila ma-recruit. Di ba? Katunayan, yung mga vlogger ng Piklawan, sumusuporta na rin, nagtatalakay na rin ng pabor sa ating administrasyon kasi nakikita nila at pabor sa taong bayan. Ayaw din nila yung ginagawa ng mga Duterte, Alvarez, Kibuloy Group at kung ano-ano. At kanilang mga vlogger na puro batiko sa pamahalaan. Yung mismo mga Piklawan, Dilawan na naging kalaban sa politika ng ating administrasyon ng eleksyon ng 2022, nakakaintindi ng sitwasyon. Hindi sila nagpapagamit. At naninindigan sila kung ano ang tama. Pag maganda ang ginagawa ni Pangulong Marcos, suportado nila. Pag maganda ang policy. At kanila ring dinededma nila o hindi nila kinakampihan ang mga galawan ng mga Duterte. Katunayan, ini-insist, nagdadasal, nakikiusap ang mga Piklawan, Dilawan, Liberal Party na yung ICC ay bigyan ng consideration para mabigyan ng hustisya ang mga di-umano'y biktima. Dahil yung pong mga lehitimong oposisyon ang mga nagsulong, tumulong para madala yung kaso sa International Criminal Court. Yung ilang mga abogado ng oposisyon ang tumulong sa mga biktima ng nakaraang pamahalaan. Yun ang kanilang pinaninindigan. Ayaw ko kung paano nila makukumbinse. Sabi nga ni dating Senador Laila de Lima at dating Senador Trillanes, umaasa sila. Mababago pa rin ni Pangulong Marcos sa bandang huli pag nakita niya ang lahat ng mga pagkakataong payagan ang ICC. Yun yung kanilang sapantaha at paniwala. Tingnan natin at abangan kung magbabago ba ang desisyon ng pamahalaan tungkol dito.